guys! So, I'm here right now in Okada. Ayan. So, actually, kaka-check out lang namin. And, siguro kakain muna kami bago kami umuwi. Hindi na talaga ako nakapag-video kahapon ng mga ginawa ko. Kasi sa sobrang dami ng mga nangyari, ang aga-aga ko rin talagang nagising yesterday. And, dumire-diretso na ako. I think, I woke up like 4 AM yesterday para mag-prepare, magpadala ng mga packages, and then minit up ko yung leader ko, and also sinundo ko yung bagong hubbers natin na mag-full time dito sa platform natin. And nung na-orient ko na sila at nahatid ko na sila dun sa Palace, so dumiretso na rin ako dito sa Okada para i-meet naman yung mga solid leaders natin. Na yung mga solid leaders is yung mga kumikita ng minimum 30,000 dito na sa platform natin. So ang ginawa is usually tinitreat natin sila incentives, and also parang ina-enjoy din yung mga lifestyle na kayang ibigay nitong ating platform. So anyways, ngayon, nandito tayo habang naglalakad tayo papunta sa kakainan natin kasi syempre medyo gutom na. It's lunchtime here. Tips and advice, lalo na kung ikaw bago ka pa lang, kakaumpisa mo pa lang dito sa platform natin. Ayan. So, sobrang lupit din talaga dito guys. Sa Okada. Tip lang, pag bago ka pa lang, mostly, ang pinaka ginagawa natin is very excited tayo na gawin yung platform to the point na excited tayo i-explain sa lahat, excited tayo na sabihan silang lahat kung paano gawin to or kung ano to, kasi gusto din natin na kung ano yung nakita natin na ma-offer or makita rin nila. So, always remember when you start doing this platform, in any businesses, what you need to know or what you need to do is to build what we call empire. So, building stage. Ang pinaka-stage na una na gagawin natin sa'yo is the building stage. Ano yung binibuild natin sa platform natin sa building stage? Number one is building your character in the business and in any field. The character that is very ready na gawin yung isang bagay. So, i-build natin una yung emosyon mo dito sa negosyong to. Are you ready and prepared enough to do this business emotionally? So, kailangan palagi positive ka, your attitude is right, 100%. Kailangan good learning and listening attitude, meron ka din. So, paano yun nangyayari sa good learning and listening attitude? Siyempre, may mga mentors, guide, and coaches ka dito na magtuturo at tutulong sa'yo. So, 100% makinig ka lang sa mga sinasabi nila. Sabi nga nila, kung sino yung pinapakinggan mo, yun din yung buhay na magkakaroon ka. Kung sino yung pinapakinggan mo, kung mga kumikita at nagkakaresulta yung mga pinapakinggan mo, malamang sa malamang magkakaresulta at kikita ka din. So, ibig sabihin, kung dito sa platform, yung mga coaches and mentors dito is may mga sinasabi at tinuturo sa'yo, lalo na kapag bago ka pa lang, pakinggan mo sila 100% kasi sila yung pinaka-guide and blueprint mo dito na talagang magtuturo at saka gagabay sa'yo sa negosyong ito. Kaya kapag pinakinggan mo sila, mas lesser yung chances na mag-fail or chances na magkakaroon ka ng mga hindi mo ine-expect na mga results. And then, aside sa attitude, this is also building your knowledge sa negosyo. It's a normal thing na kapag nag-uumpisa ka dito sa platform natin is wala ka pang alam. So, kung may mga times na parang hindi mo alam yung anong next na gagawin, it's okay. Kasi experience can be a teacher, and at the same time, yung mga training, pag in-apply mo, kakapain mo pa siya. So, the moment na nangyari at ginawa mo yun, then, have patience. And also, have that positive mindset in mind na kapag nag-aaral ka ng isang bagay, is, it takes mastery and repetition para magawa mo siya ng tama. So, it's okay to fail in the beginning. Sabi nga nila, di ba? The beginning is always the hardest. So, yung the beginning is always the hardest. Lalo na kapag inuumpisahan mo palang i-build ang isang bagay na hindi ka sanay, hindi ka pa marunong. So, usually, you go out of your comfort zone. Hindi ka komportable gawin yun kasi bago sa'yo. And mostly, kapag hindi tayo komportable sa isang bagay at nangangapa tayo
medyo challenging talaga siya. Pero tandaan nyo nga, bakit pa sinabi yung quote na your success and growth is always outside your comfort zone. So, ibig sabihin, totoo yun. Kapag ka hindi ka komportable sa bagong ginagawa mo, kapag nag-a-adjust yung katawan mo kasi hindi ka sanay, ibig sabihin, palabas ka na kasi. At papunta ka na kasi sa next level ng buhay mo. Kaya hindi ka pa ganun kasanay na ginagawa siya. So, ano lang ang mangyayari at ano yung dapat solusyon dyan? So, ibig sabihin, ulit-ulitin mo lang siyang gawin hanggang unti-unti, ma-program na sa katawan mo yung bago na pinasok mo o yung bagong habit or bago na ginagawa mo ngayon para masanay ka na at yun na yung maging next level ng career mo. Sabi nga nila, if you keep on doing what you always do, you will keep on having the same results. So, kung nasa stage ka ngayon ng buhay mo na ang ginagawa mo is yung sanay ka na, komportable ka na kasi yan na yung magaan para sa'yo, pagkatapos hindi ka pa rin masaya sa resultang nakukuha mo, ibig sabihin, magpalit ka ng bagong ginagawa, magdagdag ka ng mga bagay na kumbaga pa bago para sa'yo para magkaroon ka rin ng bagong resulta. And this is also a good platform na ginagawa mo right now, lalo na't bago ka pa, na ina-adjustan mo. So, kung medyo nangangapa, challenge ka, aba, wag ka pong magne-negative. Wag po pong gawin yung tipong parang manghihinayang ka, mag-iisip ka, para sa akin ba talaga to? Pagdududahan mo yung decision mo, what if hindi mag-work? Parang hindi ko yata kaya to, kasi parang nangangapa ako, nag-a-adjust ako, ganito, ganyan. It's a normal thing kapag nag-uumpisa. Parang pagsasayaw yan. Kung bago mo palang nakita or bago mo palang pinag-aaralan ng isang sayaw, anong nangyayari, di ba? Mostly, ang nangyayari is, pag sumasayaw ka, pag pinag-aaralan mo siya, kakabisahin mo muna. Nagkakamali ka muna sa umpisa. Diba? Minimemorize mo muna. May mga instances na iba yung galaw, pagkatapos iba yung nagawa mo. Pero pag paulit-ulit mong pinapractice, paulit-ulit mong ginagawa, nakukuha mo rin yung tamang steps. Hanggang sa kapag tumugtog, suwabe na lang sa'yo yung pagsayaw sa kanya. Parang yung pagmamaster ng TikTok or sumasayaw ka ng mga TikTok dances, diba? So, ganun din po yung ating platform. Repetition is the key. Pagka ulit-ulit mong ginagawa at tuloy-tuloy mo lang ginagawa at every time na ginagawa mo at binabago mo siya, talagang kinokorek mo lang yung mga adjustments na kailangan para mas tama mo siyang ma-apply, then that would be the start na mapoprogram na sa utak mo yung bago na natutunan mo. And that would be the start na mas makakapa mo siya. At ito yung pinakamagandang part sa lahat. The moment na ginagawa mo to, hindi mo naman to gagawin mag-isa. So, kung nangangapa ka man, pag sinabi sa iyo, nang nag-a-assist at nag-guide sa iyo na it's okay, it's normal, na ipagdaanan ko rin yan before, ibig sabihin, then you're at the right track. So, isipin mo, sabi nila, ang pagdaanan din nila yan nung nag-uumpisa, nangapa rin sila, nag-adjust din sila, pinag-aralan din nila to. May mga tao din na parang, uy, nakapag-isip din sila during that time na parang, challenging pala to sa umpisa and all, pero, kumita pa rin sila ngayon. Parang sa akin, nung nag-umpisa ako dito, hindi naman ako marunong online, probinsya naman po ako galing, mahina yung wifi doon. And nung nag-umpisa ako dito, tandang-tanda ko yung cellphone ko, karag-karag na. Hindi siya high-tech, yun lang siyang parang China phone na nabibili mo sa mga Tianggian na napakamura. Siguro mabibili mo lang yun ng mga 2.5. Doon ako nag-umpisa. Yung ang camera blurred, di ba? Yung front cam tsaka back cam, parang maraging may mga mapuputi, parang palaging fogs. Pero grabe lang din talaga, looking back, I started this platform 6 years ago. Nung time na hindi pa usong online, wala pang pandemic, wala pang naniniwala. Even yung online selling, kailangan meet up kasi medyo maduda pa yung mga tao sa mga transactions nila. Pero right now, sobrang lupit kasi ang dami ng mga naniniwala, nagtitiwala online. And nag-i-improve ang technology, even yung system na ginagawa namin. Lalo na nung sa akin, sa umpisa, ginabayan naman po ako pero talagang inaral namin lahat ng parte kasi hindi pa ganun ka-solid noon. Pero right now, isipin mo, kaya natin massively na mag-explain sa lahat ng mga interesadong malaman ito online. Sa isang Zoom event, kayang libo-libo yung nakikinig sa akin. So, napapagaan kasi kahit hindi marunong magsalita, nagagawa natin i-assist through Messenger, group video call, di ba? At saka, kung hindi ka man magaling, natuturuan namin online. At saka, hindi na kailangan dito na napakarami mong kilala kasi pinag-aaralan mo lang yung sa umpisa na ma-adapt yung organic na way ng pagkakausap. After that, pwede na natin i-apply yung automated system na magsiset up tayo sa Facebook mo na tao mismo lalapit sa'yo. So, napakadami natin
na gagawin. Kaya always be excited for learning, lalo na sa umpisa. Ang gagawin mo is i-explore at i-enjoy mo lang yung lahat ng experiences. And pag may mga nangangapa ka, magtanong ka lang palagi sa mentor mo. Okay? So, andito ako ngayon sa hallway ng Okada. Ayun. So, actually, I'm just waiting for my food together with sa mga solid leaders natin. Pero, yun nga, tour-tour lang din muna tayo. Para naman, kahit na nag-aantay tayo, diba? Meron pa rin tayo na pag-uusapan. Kaya gusto ko talaga kayo na actually makasama dito guys sa susunod. And kung nagagawa nga natin to sa mga naniwala at nagtiwala sa atin, sa Facebook nga lang namin nakilala lalo ka na, diba? Naniwala at nagtiwala ka rin. Ang difference lang siguro, right now, sila, ginagawa na nila to, tumuloy-tuloy sila, talagang minake sure nila na mapag-aralan nila to, kaya ngayon, rumiresulta na sila. So kung yun lang din yung gagawin mo, tuloy-tuloy mo lang, anong mangyari? Makikinig ka lang sa amin na nagagabay sa'yo, sigurado ako. Next time, kasama ka na dito. Okay? Happy changing more lives!